Hello everyone! Welcome back again to my channel. So for today's video guys is mag-share lang ako dun sa aking experience sa pagre-renew ko ng aking PR card. Kasi medyo matagal talaga siya sa normal na processing time. So para na rin maiwasan ninyo yung mga mistakes na ginawa ko or talagang na-ignore ko siya ng bongga. So i-share ko sa inyo kung paano ninyo maiiwasan ito para hindi na po siya pabalik-balik. Kasi sa akin guys, 2 beses po na ibalik. Opo, twice po ibinalik sa akin within 7 months. Yes guys, 7 months talaga siya guys. Instead of the normal processing time is only 3 months. So sa akin umabot po ng 7 months po. So ganito yan guys. Last February 9, 2023, nag-submit po ako ng aking renewal, PR card renewal application. So doon sa question na time spent outside Canada, kasi last year, April 2022, umuwi ako sa Pilipinas. So for like 45 or 49 days, something like that, mga 2 months, almost 2 months. So ngayon, meron doon question doon sa residency obligation, time spent outside Canada, which is the you must provide all your absences from Canada during the past 5 years or since becoming a PR if less than 5 years ago. So list your absences from the most recent to the oldest. You must include a reason for the absence in the table below. So dito guys, na-ignore ko talaga siya guys kasi ang pagkakaintindi ko is 5 years. Kailangan mo lang siyang fill upan kung nakapag 5 years ka na dito sa Canada. Mali pala kasi may or naman siya, or since becoming a PR. So ayan guys, binalik sa akin after mga 2 months. Hindi ko na siya matandaan kung kailan yun exactly na date na binalik. Pero ang natatandaan ko, medyo matagal siya na ibalik guys. So mga 2 months between April katapusan to May or May first week, something like that siya binalik. Kasi guys, pag ibinalik naman nila yung forms mo, meron naman silang lalagyan doon na yellow. So yun yung mali mo. So yun yung i-check mo kung anong missing part doon na hindi mo siya na fill upan. Yung natandaan ko is meron doon instruction na the application should be 90 days old. So ayun guys, hindi ko na siya napalitan yung date ng application. Hindi ko pinalitan kasi nga akala ko kasi marami talagang nagkakamali sa akala. So ayan, hindi ko pinalitan yung yung date of application niya. So sinubmit ko ulit June 5. Akala ko kasi meron akong na-receive na last August 10. Na-receive ko na malaking envelope kasi sa isip ko kung PR card ko na dapat ganito. Ang na-receive ko is yung malaki. Sa isip ko, hala, binalik na naman yata to. Para akong naiinis na bahala. Ano na naman kaya ang mali ko? So, ayan. Ito na nga yung mali ko. Hindi ko binago yung nag-yellow na naman sila. Nilagyan na naman ng yellow na yung date. O, doon pala may instruction na yung date is 90 days old lang dapat. So, ngayon, nung inaano ko na 90 days old. So, February 9, March, April, May. So, yun nga, over na ng 90 days. 90 days. So, binalik sa akin ng August 10. Yun yung pangalawang beses na binalik. Kasi ang first na binalik yung last, April, between April and May. So, yun yung first na balik. So, ngayon naman yung second na balik is August 10. So, the first reason na binalik yung aking application is yung hindi ko siya na-fill upan yung how many days nag-absent ako dito sa Canada or spent outside Canada. So, pangalawang balik is yung hindi ko na-renew yung or na, ano ba tawag doon? Napalitan yung date of application. So, after that guys, August din binalik. So, sinabit ko siya ulit ng August 17.
So, na-receive ko siya. So, after that, may na-receive na kami. Which is last September, 2 weeks, September 15, something like that. So, sabi ko, ay, ito na nga, kasi ito na yung, ito na yung na-receive namin. So, sabi ko, finally, hindi na naibalik. Or maybe merong mali, pero baka naawa na yung ano sa akin, naawa na dahil sa pabalik-balik. So, finally, guys, na-receive ko na talaga siya. Yan na po. So, sana lang po, kung yun kasi yung minsan yung pag-i-ignore natin sa mga bagay-bagay, mayroong kapalit talaga yan. Kasi minsan din yung mga question dun sa immigration natin, sa immigration dito, yung mga question nila ba parang ang hirap naman maintindihan. Pabalik-balik mo nga, para lang sa akin ha, or baka talagang ano talaga ako, mahina talaga ako sa comprehension. Siguro ganun lang yun. Pero all in all guys is I'm thankful na na-receive ko na siya after 7 months. Oh, 'di ba? 7 months bongga. Pero okay lang 'yan, guys. Minsan, guys, niloloko ako ng asawa ko na halak ka. Expire na yung PR card mo at ibabalik ka na or i-kick out ka na dito sa Canada. So sa isip ko, di magbalot-balot na ako kasi i-kick out pala nila ako pag ganun. Kasi gusto na niya akong mag ng citizenship. Sa isip ko, wag muna kasi ayaw kong mag-study muna. So sabi ko mag-renew lang muna ako kasi baka mas matagalan pa pag citizenship, 'di ba? So wala din akong idea, basta ang gusto ko lang is mag-renew. Yun lang talaga yung mag-renew lang muna. So, ayan po, kung magsasubmit man tayo ng mga application, kung anong application ang isasubmit natin doon sa Immigration of Canada, kailangan lang talaga natin na i-review yung mga nasa forms, yung mga instruction nasa forms, para maiiwasan natin yung ibalik ng ilang beses. Kasi sa akin, 2 beses po binalik. So, para maiwasan na rin natin yung ganyang experience, so, kailangan lang na review ng paulit-ulit or basahin mabuti ang instruction. So, ayun lang po yung video natin guys. At maraming salamat sa panunood at sa mga nag-subscribe din sa akin. Maraming salamat po. At sana may nakuha kayong impormasyon sa aking na-share na topic ngayon. So, bye-bye!